So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally matutunghayan na po natin ang the biggest rap artist, the biggest rap analyst, the biggest rap career ender, the biggest asumero na feeling niya makikipagkulang sa kanya mga malalaking artist sa Philippines. Sino ka ba? The biggest clown, Lamok, a.k.a. Wamos. Palakpakan ang pukin ng inang yan. Oops, puta may lamok. So yun mga kahombre ko, nakita naman nating lahat. Napakatindi na po ng pagiging asumero ng tao na ito si Wamos. Wamos! Ano ba ang iniisip mo? Parang sobra pong kapal, no? Ng pagmumukha ni Wamos to say na hindi daw siya makikipag-collab kay Smaglas. At isa pa mga kahombre ko, ang pagkakasabi niya pa, pagkaka-clear out niya pa mga kahombre ko, kasama nung tulok niyang kasama na kapatid niya, yung Kenji Cruz. Nakakatawa sila parehas. At sabi po ni Wamos, hindi daw niya ma-appreciate si Smaglas. At ang akala po ni Wamos, mga kahombre ko, si Smaglas ay sumikat lang dahil sa flip top. At ang galing ni Wamos, siya po ang the biggest rap analyst of them all. Ha? Tandaan nyo, siya pinakamatindi sa rap industry. Imagine niyo, hindi niya po ma-distinguish yung flip top sa freestyle battle. Sabi niya, nakilala lang daw si Smaglas dahil sa pag-flip top. Ano ka ba naman, Wamos? Hindi makakapasok si Smaglas sa flip top or sa rap battle industry kung si Smaglas ay hindi sikat back in the day. Isa si Smaglas sa mga naunang mga MCs sa flip top, mga kahombre ko, alam nyo yan. Pero uulitin ko sa inyo, isa siya sa mga malulupet na rap artist sa bansang ito. Alam naman ng lahat yan, mga kahombre ko. Come on. Nag-iisa lang po si Wamos na hindi kasama nung tulok niyang kapatid na may ayaw sa rap style ni Smaglas. Ganyan talaga mga kahombre ko kapag slow yung utak mo. Kasi si Smaglas po ay kilalang rapper. Isa po siya sa fastest rapper in the Philippines. Lahat po halos ng kanta niya is mabilis ang flow, dikit-dikit. So kumbaga pasok siya para sa mga tao na mas bukas kasi yung utak, mas mabilis. Unfortunately, si Wamos po, hindi talaga niya ma-appreciate yan. Dahil ang utak niya ay kasing liit ng utak ng lamok. What do you expect, man? Gaano ba kalaki ang utak ng lamok? Maliit lang, sobra. Exactly ganun po ang utak ni Wamos. That's why, hirap po siya na intindihin yung bawat bara. And ang kapal pa ng mukha ni Wamos, mga kahombre ko, na sinasabi, hindi naman daw sikat si Smaglas. At at the same time, wala naman daw sumikat sa mga kanta niya. Sumikat lang daw siya sa flip top. At kung wala daw si Curse One, si Flick G, hindi daw sisikat si Smaglas. Wamos, you need to make a big research first. Kasi nakakahiya yung pinagsasabi mo, ha? Para sa mga may alam. Alam po nating lahat na yan 187 Mobsters, pasok sa chakra. So, alam nyo yun, para sa mga mahilig sa mundo ng hip-hop rap industry, everybody knows kung sino talaga si Smaglas. Alam nyo yun? There's a certain time, kahit wala pa yung flip top, mga kahombre ko, na yan isa yan sa mga magigiting, matatatag na mga OGs, no? ng mga Pinoy rap song. Isa siya sa mga nauna na gumawa ng mga love song, mga tira, mga banat. Ang gaganda ng mga nung panahon na yon, nung mga panahon namin na yon, no? Tapos kung saan may epal na tulad ko na ume-entra, tinitira si ganito, tinitira si ganyan, man. Those were fun days. Pero alam nyo mga kahombre ko, minsan na nakausap ko si Smaglas, doon ko na-realize, no, na alam din naman niya na yung mga pinaggagawa ko noon is, alam nyo, just for the clout. Pero
isa po si Smaglas sa very, very respected na mga tao sa akin, pagdating sa hip-hop kasama ni Jay Skills at ni Mike Swift. Dahil napakahusay niyang kausap, no? Iba-iba po kausap si Smaglas. Mabait, tuwid, humble. Very humble guy. Lalo na ngayon, alam naman ng lahat na ang karir niya nasa TV na. Kasama niya si Coco Martin. So, the guy, hindi po siya pipitsugin na tao tulad ng pinapalabas ni Wamos. Si Wamos, up till now, ay bitter. Mapapansin natin na in decline po ang views ni Wamos. Kita nyo lahat yan. Yung fame ni Wamos ay natatarnish na ng kalausan. So, wala po siyang ibang choice ngayon kundi man trigger. In fact, last few months, sinubukan niya ring i-trigger si Makagago What's Up Man tungkol dito sa interview niya kay Lai Austria. Bago mo sana pinahintulutan na maglabas si Lai Austria ng ganyang klase ng statement na kesyo dahil sa akin, kaya nawala yung tatay niya dahil sa ginawa ko kay Lai Austria, sana naglabas kayo ng proof na kung saan yung tatay niya sinasabi talaga na ako ay mawawala na dahil sa tira ni MG sa anak ko. Kasi hindi siya magandang statement. Straight siya na paninira, no, sa tao. Sa akin, ang natutunan ko sa mga panahon na ito, bago ka magsalita, make sure na kaya yan back-upan ng proof mo. Huwag ka lang magsalita in vain kasi magmumukha kang si Wamos. Kasi may allegation si Lai Austria sa akin na kinonfirm mo dahil dyan ginawa yan sa yung segment, di ba? Dapat man lang lumapit ka sa akin, alam mo naman kung paano ako kontakin, at sana tinanong mo sa akin, no? Kung okay lang ba na maglabas ng ganyang klase ng statement. We are talking about death. So that stuff, hindi na po yan biruan. At yung allegation na yan ay maaaring fake. Kasi wala ka namang proof. Wala namang proof yung babae na in-interview mo. So, hearsay yung labas. Paninira siya sa akin kay MG. Straight paninira. Kasi wala kang proof. Kundi yung iyak lang ng babae. Ano magagawa ng iyak ng babae? Ang kailangan dito, proof. Pakitaan mo kami ng proof na ganun nga. Sa part na yan, nagkakamali ka. And actually, mga kahombre ko, akala niya matitrigger niya si MG sa part na yan. Mali! Hindi mo ako na-trigger dyan. So, hindi po siya nakakuha ng sagot ko, so wala na ulit siyang views. Ganun lang yon. So, yun ang motibo ni Wamos. Ngayon, gumawa ulit siya ng pang-trigger niya kay Smaglas naman. Sumagot naman si Smaglas kasi syempre, kasi mga kahombre ko, medyo mapapaisip ka. Si Wamos dapat, he's a nice guy though, sa personal. Pero mapapaisip ka Bakit ganito yung iniisip niya sa akin, di ba? Kahit siguro si Smaglas, ba't ganito iniisip mo sa akin? Parang hindi siya angkop, no? Sa itsura o sa pangalan na Wamos. Kasi yung binild ni Wamos is a very comedic character. So, masaya, maganda, hindi po toxic. Kaso ngayon, yung ginagawa niya para makabalik sa eksena, maging toxic. Exactly, mga kahombre ko, ay ito din yung napansin ko, no? Dito naman, kay Awit, siya po ay nagtayo, magkapatid yan siya po ay nagtayo ng Patay Kung Patay, PKP, na Rap Battle League. Siguro, kaya si Wamos na-felt niya na super entitled siya dahil nagkaroon nga, dahil meron na silang access sa hip-hop community, dahil meron na siyang rap battle. Tapos gumawa din siya ng kahit papano, ilang rap songs, di ba? Lap trip. Anyway, kaya tumaas yung confidence ni Lamok ngayon. Gumawa siya ngayon ng ganyang klase ng statement tungkol kay Smaglas. Ito yung pinaka-nakakatawa. Nag-post po itong Benji Rayala. Kasi sabi ni Awit dito, 1 million mahigit na gastos ko tapos nanakawin nyo lang yung video namin. Kasi mga kahombre ko, ganyan sa Pilipinas. Talagang nanakawan ka ng content, ma-i-post lang, maunahan ka lang. Wala ka nang magagawa sa part niya. Lalo na kapag ang eksena event. Wala ka nang magagawa doon. That's life, man. Kaya sa totoo lang, saludo ako sa mga nagpapa-event sa Pilipinas because meron na rin akong matinding experience dyan and it's not a nice experience. Na grabe, ang laki-laki na nagagastos tas ninanakaw-nakaw lang ng mga tao tas hindi din sinusuportahan. So, hindi siya worth it, mga kahombre ko. Pero ito, sabi nitong Benji Rayala,
1 million ang puta, binarat mo nga ang TF ng mga MC, ulol. Tapos sa mga status, sa mga comments, si Shernan nag-comment din. Nakita natin na sinasabi dito, may 5K pa nga na TF sa ibang MC 50K na pinakamalaking binigay. Yung venue request pa sa barangay, pati sound system. So, mapapansin natin dito na pinapabulaanan po ng isa sa mga malulupet sa rap industry na Shernan na hindi... sorry. Puta, pumiyok ako. Na hindi 1 milyon ang nagastos ni Awit. Alam nyo mga kahombre ko, yan magkapatid na yan, si Awit at si Wamos, napakalaking mga sinungaling niya mga yan. Mag-iingat kayo dyan. Kasi talagang napakatindi po ng pagkasinungaling ng mga tao na yan. Yan yung mga tao na mamimigay daw kuno ng GCash, pero hindi naman namimigay ng GCash. Ayan hindi galing sa akin galing mismo sa mga tao nila na nagko-comment sa kanila. Makapagpa-register lang, makapagpa-cash in lang, mga gutom na yung mga yan. Makapagpa-cash in lang sa sugal. Ganyan yan mga kahombre ko. Yan talaga yung galawan ng mga yan. Tingnan nyo pa. Sa dinami-dami nilang videos na mamimigay daw kuno sila ng GCash mga kahombre ko. Tingnan nyong mabuti kung ilan lang doon ang mga nabigyan na legit. Sabihan nyo ako. Sabihin nyo sa akin kung totoo ba or hindi. Ewan ko, man. Para sa akin, alam nyo, this is the biggest flop ni Wamos this year. Wamos is a nice person. Antoinette is a nice person. Pero sa loob ng internet, ngayon, super duper failure po ang nangyayari sa karir niya. Dahil sa mga mistakes niya na pinaggagawa na to. Hindi tama yan, Wamos. Kasi tulad niya ng lagi mong ipinaglalaban, may pamilya ka, may anak ka, may ganito ka, may ganyan ka, tapos ganyan ka maggagalaw. Mali na umasta ka ng ganyan. Na napakayabang mo, asyumero ka, feeling mo naman makikipag-collab si Smaglas sa'yo. Diyos ko, Lord, man. Baka nga kahit ako, hindi ako makipag-collab sa'yo. Anyway, ayaw mo naman makipag-collab sa'yo. Pero still, kahit ako, hindi ako makipag-collab sa'yo, si Smaglas pa kaya, man. One love. Good fucking vibes.